Ang paksa po natin ngayon ay may pamagat na hindi sa galing ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang mga versyon ng Biblia natin gagamitin ay ang Bago ang Biblia at New King James Version. Ang pag-aaral natin ngayon mga kapatid ay ito po ang ating lesson number 4 sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sa ating ginagawang pag-aaral na verse by verse ang gusto natin na pag-aaral. So natapos na tayo sa chapter 1 at ngayon ay nandito na tayo sa bungad ng chapter 2 at ang coverage natin ay ang unang 5 talata lamang. Sapagkat hindi po natin kakayanin pag tinuloy natin sa ika-6 na talata onward. So dito lang muna tayo sapagkat ito ay bubuo na ng isang paksa. At nakita natin dito lumilitaw na gaya na naging title natin, hindi sa galing. Yung galing, yung abilidad, expertise, di ba? Kung ano man yung kaalaman ng tao, nakagalingan, hindi doon, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Tungkol ito sa pagbabahagi ng gospel. So mga kapatid, nakita natin, ito'y pagpapatuloy ng pagpapaliwanag ni Pablo na nagsimula sa chapter 1. Na nagsimula siya sa panawagan na magkaroon ng pagkakaisa yung mga mananampalataya ron, di po ba? Na nakita natin kasi nagkakagrupo-grupo ron yung mga Kristiyano ron. Hindi naman lahat, pero siguro majority dahil commotion eh. Ibig sabihin, nakarating na kay Pablo eh. Nasa malayong lugar si Pablo dyan eh. Kaya sulat lang yan dumating sa kanila eh. Na nabalitaan niya, iba ron eh, nagpangsyon-pangsyon na grupo-grupo na nagsasabi ng iba, ako kay Pablo, sabi ng iba, hindi, ako kay Apollos. Hindi, ako naman kay Cephas. At ako naman kay Kristo. So, iba't ibang mga grupo-grupo na buo ngayon ng kanilang pagpapahalaga. Mas binigyan nila ng importansya yung nagsalita, nagturo sa kanila. Parang yung mga leader nila ang kanilang tiningala. Na alam natin na mali yun, mga kapatid. So dito nagpaliwanag si Pablo at lumalim pa ang kanyang paliwanag na kung bakit hindi dapat ganon. Ang dapat isang grupo lang tayo na ang pangunahing mensahe sa kalagitnaan natin ay hindi tungkol doon sa mga nagsasalita, kundi tungkol sa mensahe ng krus. Tatandaan niyo, mensahe ng krus. Na yung mensahe ng krus sa tingin ng iba, sabi ni Pablo, kahangalan lang yan, foolishness. Pero para sa mga naliligtas, yan ang kapangyarihan ng Diyos. At ipinaalala niya, yung mga taong umaasa doon sa karunungan ng tao, walang kapangyarihan ng karunungan ng tao kumpara sa karunungan ng Diyos. At ipinakita nga niya na sinadya pa nga ng Diyos na yung mga mahihina, yung mga walang dating, yung mga medyo ang tingin ng daigdig, mabababa lang, yun ang pinili ng Diyos para ipahiya ang malalakas at marurunong upang walang sino man ang makapagyabang sa harap ng Diyos. At itutuloy natin ang kanyang paliwanag, mga kapatid. Dito makikita natin kung paano niya ipinangaral ang ebanghelyo sa mga taga-Korinto. At makikita natin nga yung diwa ng paksa natin dito. Isa-isa na natin mga kapatid. Magsimula tayo sa chapter 2 verse 1. At sabi ni Apostol Pablo rito, mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. So, yung punto natin dito mga kapatid ay yung hindi sa galing ng tao. Hindi doon sa expertise o sa kasanayan na kung saan siya mahusay. Hindi sa kahusayan ng tao. Ang alin? Ang pangangaral na ginawa ni Apostol Pablo. Pansinin natin mga kapatid kung paano nagsimula si Pablo sa kabanatang ito. Isa itong paalala. Pinapaalala niya yung sa mga taga-Korinto ng kanyang unang pagdating sa Korinto. Almost 5 years ago na, more or less. At ang unang bagay na kanyang binanggit ay hindi kung gaano kahusay ang kanyang pagsasalita, kundi kung paano niya dinala ang mensahe ng Diyos sa kababaang loob. At sabi niya, hindi ako dumating na nagpapahayag sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan.
Sadyang nilaktawan natin mga kapatid yung portion na may patotoo ng Diyos. Babalikan natin dyan. Babalikan natin yan. Kinukuha natin dito kung paano nagpahayag si Apostol Pablo nung una siya magpunta sa Korinto. Ang sabi niya, hindi siya dumating na nagpapahayag sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Sa panahon kasi mga kapatid, na mga taga-Korinto, mataas ang tingin ng mga tao sa mga tagapagsalita na mahusay sa retorika, sa talumpati at sa filosofiya. Pero si Pablo, kahit alam niya ganon, ang labanan doon, pero si Pablo ay sadyang umiwas sa ganoong estilo. Bakit? Dahil ang kanyang layunin ay hindi ang ipahanga sila sa kanyang galing, kundi ang sabi rito, ipahayag sa inyo ang patotoo ng Diyos. Yung purpose niya talaga, ipahayag sa kanila ang patotoo ng Diyos. Ang tinutukoy na patotoo ng Diyos, mga kapatid, ano ba yan? Yan ang ebanghelyo ng kaligtasan. Yan ang mensahe ng krus ni Kristo. Di ba yun ang ipinahayag ni Apostol Pablo? Ang ebanghelyo, yun ang kanilang nadinig na ipinangaral ni Pablo. Yung patotoo ng Diyos, yan yung gospel ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Katulad ng sabi nga rito sa unang 1:5-11, tingnan muna natin itong patotoo ng Diyos. Ang sabi ni Juan, at ito ang patotoo, na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. So hindi ito mensahe na galing lamang sa tao, yung patotoo ng Diyos. Kaya tinawag na patotoo ng Diyos yan hindi bunga ng mga matatalinong pag-iisip lamang ng tao o ng mga argumento. Ito ay direktang pahayag ng Diyos na ang buhay na walang hanggan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ni Jesucristo. Pero paano natupad yan? Di ba natupad ang pagliligtas ng Panginoon Jesucristo nung siya'y mapako sa krus? So yan yung patotoo ng Diyos. Pinili ni Pablo na estilo ng pangangaral ay simple, malinaw at wala na masyadong mga palabok at palamuti. Yun ay nagpapakita na ang kapangyarihan ng mensahe ay nasa nilalaman. Hindi dun sa style, hindi dun sa speaker. So, mas importante yung nilalaman kaysa dun sa estilo ng pagsasalita. Ngayon, kung titingnan naman natin yan, i-apply natin yan sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Ilang tanong na maaari natin pagbulay-bulayan sa ating panahon. Ngayon, mas interesado ba tayo sa husay magsalita kaysa katotohanan ng ipinapahayag? Tinitingnan ba natin yung tao na nagsasalita o yung mensahe? Dapat tinitingnan natin yung mensahe bago yung tao. Bagamat talagang hindi mo maalis na tingnan yung tao. Kung may kredibilidad ba yan, no? Pero tingnan din natin ang mensahe. Isama na natin ngayon, sa panahon natin ngayon, yung mga entertainment sa mga churches. Sabagat may mga churches talaga mga entertainer lang. May mga magagandang banda, magagandang tugtugan, mga professional talaga. Dahil talaga mga binabayaran talaga yan. Magagandang sound system, binabudgetan ng malalaki, mga instrumento, mamahalin. At iba pa, hindi natin sinabing masama yun. Kaya lang, hindi yun ang dapat na maging front natin. Ginagawang front yan . Kaya nangyayari, yung mga nagiging mananampalataya ay parang doon lang nakabatay sa tugtugan. Hindi mga kapatid. Ito ba tanong? Ipinapahayag ba natin ang patotoo ng Diyos sa paraang malinaw at tapat? Ano ba yung patotoo ng Diyos? Yung tungkol sa krus ni Kristo. Yung tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus. Baka naman napapalitan niya ng mga personal na opinion at mga kung ano-ano mga style. Mga kapatid, ang ministeryo ni Pablo ay paalala sa atin. Ang tunay na lakas na mensahe ay hindi nasa paraan ng paghahayag o pagkakasabi nito, kundi sa katotohanang ito ay nagmumula sa Diyos. Yung patotoo ng Diyos ay si Kristo mismo na napako sa krus para sa atin. Yun ang patotoo ng Diyos. Yun ang ebanghelyo. At ang sino man makarinig ng ganyang mensahe na may bukas na puso ay may pagkakataong tumanggap ng buhay
na walang hanggan. Kapag ang tinanggap talaga natin, ipinangaral natin at tinanggap ng tao ang tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus. Kaya nga sa sumunod na talata, ito yung sabi ni Pablo. Ito, mas madiin to. At ang punto natin rito, si Kristo ang sentro. Siya yung sentro. Tingnan nyo. Sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na ipinako sa krus. Napakalinaw mga kapatid ng layunin ni Pablo. Ang sabi niya, aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo. Ibig sabihin sinadya niya, pinili niya, at buong tibay niyang tinutukan ang isang bagay lamang. Hindi siya nagtangkang patunayan ang sarili niya. Hindi rin siya nagpakadalubhasa sa iba't ibang mga paksa. Sa halip, nagdesisyon siya na si Jesucristo lamang ang kanyang paksa. Siya na ipinako sa krus. Kaya nasabi niya na maliban na si Jesucristo at siya na ipinako sa krus. Ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Ang pagkapako sa krus ay isang kahihiyan noon sa paningin ng mga tao noong panahon ni Pablo. Para sa mga Hudyo, ito ay isang sumpa. Pag ikaw ay pinatay o binitin sa punong kahoy. Para sa mga Grego naman, kalokohan lang yan, kahangalan, foolishness. Pero para kay Pablo, ito ang pinakadiwa at pinakapuso ng Ebanghelyo. Kaya nasabi natin si Kristo ang sentro ng Ebanghelyo. Sa madaling salita, mga kapatid, ang krus ni Kristo o ang pagkamatay ni Kristo sa krus ang pinakamahalagang katotohanan dapat ipinahahayag at pinaniniwalaan. Hindi ibig sabihin na walang ibang katotohanan sa Kristyanismo. Maraming katotohanan na itinuturang banal na kasulatan. Pero, mga kapatid, lahat ng iba pang aral ay umiikot sa katotohanan yan. Na si Jesus ay ipinako sa krus bilang handog para sa ating kasalanan. Baliwala na yung ibang mga topic Importante na ibang mga topic pero baliwala yung ang ibang mga topic kapag hindi naidiin na si Kristo ay ipinako sa krus para sa ating kaligtasan. Yan ang mensaheng ipinaglaban ni Pablo. Hindi ito magaangan, lalo na nung panahon na yon. Hindi uso yan, katatawanan yan, o kalokohan lang yan. Pero ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa mga mananampalataya. Kaya nga mga kapatid, ilang tanong para sa pagbubulay-bulay pa ang may tatanong natin para makatulong sa pag-iisip natin tungkol sa aral na nakukuha natin dyan. Number 1, sa ating ministeryo. Mga ministry, mga gawain natin sa church, halimbawa. Si Kristo ba talaga ang sentro? O may mga pagkakataong nauurong siya at napapalitan ng ibang layunin? Talaga bang yung pagpapalakas sa pananampalataya sa kapangyarihan na naganap nang si Kristo'y ipinako sa krus, yung ba ang sentro ng ating mga gawain? Baka natatabunan na yan, mga kapatid. At isa pa, mga kapatid, na ipapakita ba natin na si Kristo at ang kanyang pagkamatay sa krus ang batayan ng ating pananampalataya, pag-asa at pagsunod? Kaya mga kapatid, bakit ka ba nanampalataya kay Jesus? Ano ba naintindihan mo dyan? Naunawaan mo ba na si Jesucristo ay pinako sa krus para sa iyo? Bakit ka nananampalataya kay Jesus? Para ba matupad lang ang kahilingan mo tungkol sa mga material na bagay, mga pisikal na bagay, mga pangarap mo sa buhay? Huwag ganun mga kapatid. Dapat nauunawa natin na ang pinakamahalagang katotohanan ay yung si Jesus ay namatay sa krus para ikaw ay maligtas. Manampalataya ka lang. So mga kapatid, ang desisyon ni Pablo ay paanyaya rin sa atin. Parang imbitasyon dito, panawagan,
na kung tayo maglilingkod, magtuturo, o mamumuhay bilang isang Kristiyano, dapat nating ituon ang ating buhay sa mensahe kay Jesucristo na ipinako sa krus. Palagi may buntot yan na ipinako sa krus. Pag binanggit natin ang pangalang Jesus tungkol sa pag-share natin, sa bubuhay natin, dapat wag nating aalisin sa isipan natin na si Jesucristo na Panginoon natin, na niyakap natin para sa kaligtasan, siya ay ipinako sa krus. Napakahalaga, di ba? Yan yung dinidiin ni Pablo. Hindi ito kahinaan, mga kapatid. Kapag palagi nating pinangangalandakan na si Jesucristo pinako sa krus, ito ang lakas ng ating pananampalataya. Isipin nga ninyo yung daloy ng mga salita ni Pablo rito. Sapagkat aking ipinasyang walang anuman, no? Walang anumang malaman sa gitna ninyo. Ibig sabihin, nais ni Pablo na sa kalagitnaan ng kapatiran sa Korinto, dapat nangingibabaw yan. Wala nga anuman. Dapat yan lamang ang tanging ibinabandera nila. Si Jesucristo at siya na ipinako sa krus. Walang ibang mahalagang paksa na hihigit pa riyan. Bagamat mahalaga rin yung ibang mga paksa, pero walang hihigit pang paksa tungkol sa mga Bible study, mga kapatid, at mga sermon. Maliban na si Jesucristo at siya na ipinako sa krus. Hindi lang si Jesus, na bilang dakilang manggagamot, bilang tagagawa ng mga milagro, o gabay natin sa araw-araw ng pamumuhay natin na tinutulungan tayo. Hindi lang Jesus, mga kapatid, kundi Jesus Christ na napako sa krus. Jesus Christ and Him crucified. Kaya sa gitna ng maraming opinion, mga kapatid, Kristo na napako sa krus lamang ang dapat nating itinataas. Sa sumunod na talata, sa verse 3, ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubhang panginginig. Ang punto po natin dito, mga kapatid, ay ang pagpapakumbaba sa paglilingkod ni Apostol Pablo. Napaka-honest dito ni Apostol Pablo sa kanyang pahayag dito. Sa halip na magpakitang gilas siya o ipagyabang ang kanyang mga tagumpay, kasi after 5 years na yan, nung una siyang nagpunta, ang tinutukoy niya yan, and after 5 years, marami na siyang na-accomplish Pero hindi niya ipinagyabang yun. Inamin niya ang kanyang kalagayan nang siya ay unang dumating doon sa Korinto. Yung po yung tinutukoy niya na nakasama nila nung nandun siya 5 years ago. Meron siyang kahinaan, takot at lubhang panginginig. Ano ibig sabihin niyan, mga kapatid? Abay, pinapakita lang niya na tao rin siya. Tao rin siya na may mga kahinaan, may emosyon, may limitasyon, at may kababaang loob. Hindi siya nagtangkang itago ang kanyang personal na kahinaan. Inamin niya yun. Inilantad niya yun. Bakit? Upang mas lalong maitaas, ma-highlight, ma-focus ang atensyon sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa kagalingan niya. Kahinaan. Hindi natin tiyak kung ano ang kahinaan, anong klaseng kahinaan yan, mga kapatid. Maring physical yan, pwede rin. Siguro physical yan. Spiritual, maring nakakaranas siya pero nakaka-recover siya palagi. At sa physical din naman, kanon. Kasi maring pagod siya sa biyahe. Tandaan ninyo, napunta siya sa Korinto sa kanyang second missionary journey. Ibig sabihin, marami siyang dinaanan na lungsod bago siya makarating sa Korinto. Pag titingnan nyo dun sa kasaysayan ng mga gawa ng mga apostol, dumaan siya sa Pilipos, kung saan siya nakulong, sa Thessalonica, sa Berea, nausig din siya. At nung makarating siya dun sa Korinto, 18 months lang siya doon dahil napalaya siya doon dahil nagkaroon ng kaguluhan. Mababasa natin yan sa kasaysayan, no? Ngayon, hindi natin alam kung yun nga ang dahilan ng kahinaan, takot at lubhang panginginig niya doon sa mga experiences niya. Pero yung sinabi ko, mga ayon doon sa kasaysayan, mga naranasan niya, marami siyang naranasan
para umabot siya doon sa kahinaan, takot at lubhang panginginig. Possible na yun ang sinasabi niya. O kaya, pwede rin naman, sang-ayon sa iba, na maaring yan isang, isang mabigat na pasanin na kanyang nararamdaman sapagkat mabigat yung inatang sa kanyang tungkulin ng ating Panginoon Kristo sapagkat siya yung sinugo ni Jesus para maging apostol sa mga hentil. Kaya marami siyang mga kapatid narating na mga lugar dahil parang yun ang pinaka-responsibilidad niya, ipangaral ebanghelyo sa labas ng Israel. So yun po mga kapatid, ano pa man yun mga kapatid, ay ang nakita natin dito, kung ano man yun, ang mahalaga rito ay yung nakita natin na inamin niya na ganun ang kanyang kalagayan noon nung siya'y nagpunta sa Korinto. Parang pinakikita rito ang aral mga kapatid na hindi kailangan maging matapang sa sarili upang maging makapangyarihan sa pangangaral. Kapag ang ating pagtitiwala ay hindi sa sarili natin, kundi sa Diyos, at ang ating ipinangangaral ang tunay na patotoo ng Diyos, doon ipinakikita ng Panginoon ang kanyang tunay na lakas. Alam niyo, natatandaan ninyo yung lesson natin noong nakaraan Thursday, sa Thursday Online, na ginamit natin itong talatang ito sa 2 Korinto 12:9, yung sinabi sa kanya ng Panginoon Kristo, subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya sabi ni Pablo, ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Lesson natin ng Thursday yan mga kapatid. Dito mga kapatid ay nakikita natin, pwede natin ipasok sa ating pagbubulay-bulay ngayon yung kinikilala ba natin ang ating kahinaan. Katulad dito si Pablo, kinilala niya, alam niya na may kahinaan siya. Tayo, kinikilala ba natin ang kahinaan o pilit natin itong tinatakpan para magmukhang malakas tayo? Huwag ganon. Meron tayong kahinaan. Pero mga kapatid, ang isa pang tanong, nagtitiwala ba tayo sa sarili nating abilidad o sa kapangyarihang gumagawa sa atin sa kabila ng ating mga kahinaan, takot, o ano pa man yun, di ba? Mga kahinaan. Kung babalikan natin, iugnayin natin yan dito sa binabasa natin talata kanina, na ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubhang panginginig. Mga kapatid, yung pag-amin ni Pablo ng kanyang kahinaan ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi patunay na sa sandaling tayo'y walang may pagmamalaki sa sarili, ang Diyos ang siyang kumikilos. Siya yung lubos na natatampok. At yung kapangyarihan ng Diyos ay lalong nagniningning sa atin. Kaya huwag tayong matakot kung tayo'y nakakaramdam ng takot o panghihina. Maaring yan ang eksaktong daan kung saan dadaan ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating kahinaan. Yun yung di ba, diwa ng lesson natin nung nakaraang Webes. Na yung mga kahinaan natin na ginagamit ng Diyos yan, ginagamit ng Panginoon para lalong magningning ang kanyang kapangyarihan. At dito, nakita natin, inamin ni Pablo yan. Dahil para ipakita rin na hindi siya, kundi si Kristo na napako sa krus ang mas importante. Hindi siya malakas. Mahina siya. Si Kristo ang malakas. O sa 2 Korinto, o sa 1 Korinto pala din, sa susunod na talata pala, sa verse 4, ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan. Sa talatang ito mga kapatid ay ipinapaliwanag ni Apostol Pablo kung paano siya nangaral. At dito makikita natin yung punto natin dito ay hindi sa estilo, kundi sa Espiritu. Sabi nga rito mga kapatid ni Apostol Pablo, hindi sa pamamagitan na mapang-akit na mga salita ng karunungan. Sa madaling salita, hindi siya umasa sa mga estilong pampilosopiya o sa husay ng pangungumbinsi gamit ang mga lohika at mga filosofiya ng tao. Sa kulturang Hudyo kasi mga kapatid ng mga panahon na yun, dyan sa Korinto mismo, sa kultura ng mga Grego pala, hindi ng mga Hudyo, malaki ang pagpapahalaga
sa karunungan, sa wisdom na nalalaman nila, wisdom na panlupa, lalo na sa mga filosofiya at retorika. Retorika yung galing ng mga talumpati. Ang isang mahusay na tagapagsalita noon ay inaasahan nila na makakakuha ng mga followers. Maski naman sa panahon natin ngayon, di ba? Minsan nadadaan sa husay na lang ng salita kahit mali ang aral Pero si Pablo, mga kapatid, ay hindi pumasok sa ganitong pamamaraan. Hindi siya umasa sa estilo ng mundo, sa halip ang kanyang pananalita at pangangaral ay kundi sa pagpapamalas ng espiritu at ng kapangyarihan. Ano ibig sabihin yan? Nang sa pagpapamalas ng espiritu at ng kapangyarihan. Yan ang pangangaral ni Apostol Pablo. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, ay ganito. Yung bisa at tagumpay ng kanyang mensahe ay hindi bunga ng kanyang katalinuhan, kundi dahil sa Espiritu ng Diyos, yung Holy Spirit, na kumikilos, gumagawa sa puso ng mga nakinig sa Kanya. Ibig sabihin, nagtitiwala siya na sa kanyang pangangaral, kahit simpleng-simple lang, at yun ang talagang intensyon niya, simpleng pangangaral lang, pero alam niya, ang Holy Spirit ang kumikilos sa puso ng mga nakikinig. Tingnan natin, mga kapatid, itong sa pagpapamalas na espiritu at ng kapangyarihan. Katulad niya nung sinasabi rito na hindi lang sa salita ang tunay na ebanghelyo. Mababasa natin yan, mga kapatid, dito sa nilalaman ng isang mahabang talata to. Mahaba to, mga kapatid. Hindi naman kahabaan. Mapupuno lang yung slide natin. Sa 1 Thessalonica 1:5. Sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala, kung paanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo, alang-alang sa inyo. Mga kapatid, maraming tao ngayon na marunong, hindi lang marunong, magaling magsalita tungkol sa reliyon. Pero ang tanong ay, naranasan ba nila ang ebanghelyo sa buong katotohanan nito? Ang tunay na ebanghelyo ay hindi lang naririnig. Ito'y nararamdaman, nakikita at ipinamumuhay. Tingnan po natin, mga kapatid, himay-himayin po natin ang mga parerala sa talatang ito. Napakaganda po ng nilalaman nito at punong-puno ng aral. Ang sabi rito, ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang. Ibig sabihin, ang ebanghelyo ay hindi lang doon sa kagalingan, sa presentation. Ito ay kapahayagan. Kapahayagan yan, revelation niya na galing sa Diyos. Ang ministry ni Pablo, yung gawain niya, at ng kanyang mga kasamahan ay hindi batay sa matatalas, magagaling, matatalinong pananalita o mahuhusay na mga retorika. Kundi, sabi rito, kundi sa kapangyarihan din. Kapangyarihan din. May power, but also in power. Ano ipinapakita dyan? Ang ebanghelyo ay may kasamang kapangyarihan. Hindi ito kapangyarihan politikal o pangtao, kundi kapangyarihang mula sa Diyos. Di ba, sabi nga sa Roma 1:16 na ang kapangyarihan, ang ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas. Kasi yung ebanghelyo, mga kapatid, may kapangyarihan yan na nagpapalaya sa kasalanan, nagpapagaling at bumabago ng buhay at kapangyarihan para maligtas tayo. Yan ang pagkilos ng gospel kapag ipinangangaral natin siya, kapag ipinangangaral natin ang tunay na ebanghelyo, ang mensahe ng krus. Pag naunawaan ng tao yan, pag tinanggap niya sinampalatayanan, ay maliligtas siya at magtutulak sa kanya sa pagbabago. At bukod sa kapangyarihan, sabi rito, at sa Espiritu Santo. Espiritu Santo, di ba? Ang Holy Spirit ang ipinangako ng Panginoon Kristo na ibibigay sa mga mananampalataya. Ito ay nagbibigay ng buhay sa mensahe ng Ebanghelyo. Kasi ang Espiritu Santo ang siyang kumukonbinsi, nagtutuwid, nagtuturo, kumakalabit sa puso ng mga tao, lalo na yung may pananampalataya. Kung wala ang Holy Spirit, walang tunay na pagkaunawa sa pagbabagong buhay. So, kapangyarihan, Espiritu Santo,
at sa lubos na pagtitiwala. Ano ibig sabihin yan, mga kapatid? Assurance. And in much assurance, sabi rin. Hindi ito preaching na may halong pagdududa na para bagang puro daw, puro daw na hindi kasigurado. Si Pablo at ang kanyang mga kasama ay nangangaral, kahit simple lang ang kanilang pinangangaral. Nangangaral sila na may katiyakan. Alam nila na totoong-totoo ang kanilang pinangangaral na mensahe ng krus ni Kristo, sapagkat sila mismo naranasan nila ito. Hindi sila nagpapahayag ng idea lamang o opinion. Sila'y nagpapatotoo, nagwi-witness sila. Totoo to. Sapagkat sila mismo naranasan yan. Tingnan nyo yung sumunod pa. Kung paanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo, alang-alang sa inyo. Ibig sabihin, damay, mga kapatid. Yung pagkatao, pamumuhay nung nangangaral. Yung kanilang pamumuhay, mga nangangaral, ang nagpapatunay sa kanilang mensahe. Hindi lang nila sinasabi ang ebanghelyo, ipinakikita pa nila yan sa kanilang buhay. Kaya yung buhay nila walang pakunwari, walang pagkamasarili, hindi sila mga mukhang pera, hindi sila nangangaral para yumaman, kundi nagre-reflect sa buhay nila ang katapatan, kabanalan, at mapaglingkod na buhay meron sila. Kaya mga kapatid, ang tanong, bulay-bulay ulit tayo. Tayo ba bilang mga Kristiyano ay patotoo rin sa mensaheng dala-dala natin? O baka kinukontra ng ating asal ang ating mga sinasabi? Mga kapatid, ang tunay na ebanghelyo ay hindi lamang dapat pinakikinggan. Ito ay dapat maranasan natin. Pagtiwalaan at ipamuhay. Ipamuhay, dinidiin natin ipamuhay sapagkat kailangan yan, mga kapatid, na yung tunay na mananampalataya nagre-reflect sa kanyang buhay, yung kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng wastong pamumuhay. Maging tulad naman tayo ni na Pablo. Hindi mapanghimok lamang sa salita, hindi salita lang, hindi puro daldal lang, kundi may buhay na nagpapatunay sa kapangyarihan ni Kristo. So yun po, mga kapatid, no? Yung sinasabi sa verse 4 natin. Ilang mahalagang punto rito, mga kapatid. Mapang-akit na mga salita. Hindi nila ginamit yan. Mapang-akit na mga salita ng karunungan, yan nakakaaliw yan eh. Pero walang tunay na kapangyarihan na magliligtas o magbabago. Naranasan niyo na ba na makinig? Ako, ilang beses ko na naranasan nung araw yan eh. Habang nakikinig ako, na-entertain ako sa speaker. Gospel yun ha. Na-entertain ako sa, ang laki kasi ng auditorium eh. No? Magaling pa yung speaker. Na-entertain ako. Kaya pag uwi ko, parang wala akong natutunan. Parang naaliw lang ako. Hanggang doon lang yun. Alam nyo, ang mapang-akit na mga salita ng karunungan, okay, ma-entertain ka, maaliw ka habang nandun ka, pero hindi mo maibabaon sa buhay mo sa araw-araw. Parang sumigla ka, panandalian. Parang nagising yung adrenaline mo. Yun lang yun. Pagkatapos na wala na. Hindi tumibay ang pananampalataya mo. At ang sabi rito, espiritu at kapangyarihan. Yan yung kabaligtaran eh. Kabaligtaran niya yung nauna eh. Ano ba yung nauna? Mapang-akit na mga salita na karunungan. At kabaligtaran naman yan. Yung pinamalas nila, yung ginawa nila Pablo, yung pangangaral nila sa pamamagitan ng espiritu at ng kapangyarihan. Ng espiritu at kapangyarihan. Yan ang nagbibigay ng bunga para ang tao ay magsisi. Yan ang nagbibigay ng pananampalataya at bagong buhay. Yan talaga maghahatid sa kaligtasan. Kaya mga kapatid, ang tunay na pangangaral ay hindi pagtatanghal, hindi palabas, hindi entertainment. Ito ay pagpapahayag ng katotohanan sa ilalim ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Sa mundo na mahilig sa mapang-akit na pananalita, yun ang gusto ng tao. Na-entertain siya, naakit siya. Paalala sa atin ang halimbawa ni Pablo na ang lakas na mensahe ay nasa Diyos, hindi sa tagapagsalita
o sa ano pa mang mga pagtatanghal. Kaya kung ikaw man ay mangangaral, nagtuturo ka, naglilingkod ka sa ibang paraan, huwag kang magtiwala sa sarili mong galing. Huwag kang magtiwala sa sarili mong galing, kundi hanapin ang pagpapamalas ng espiritu at ng kapangyarihan. Paano natin mararating yun? Plainly, mga kapatid, kung ano lang yung sinasabi ng banal na kasulatan. Katulad ng pinag-aaralan natin, ang sentro ng Ebanghelyo ay yung maunawaan natin ang halaga at sampalatayanan natin ang kapangyarihan ng pagkamatay ni Kristo sa krus. Pangunahin po yan, mga kapatid. So, verse 4 na yan, pupunta na tayo sa huling talata natin, mga kapatid. Sa coverage natin, itong verse 5. Unang Korinto 2:5. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang punto po natin dito, mga kapatid, pananampalatayang nakaangkla sa Diyos. Alam niyo yung angkla? Yung nasa barko, di ba? Ayan, nilagyan ko ng drawing dyan, ng picture ng angkla. Na yan yung hinuhulog doon sa ilalim ng dagat na may kadena yan, nakakonekta sa barko, para yung barko ay nakapermis, hindi siya uuga-uga, hindi siya nalalayo. Yun yung ginagawa yun kapag nakaparada ang barko. So, yung pananampalataya natin, nakaangkla yan sa salita ng Diyos o nakaangkla sa Diyos. Yan ang layunin. Lumalabas, yan ang purpose ng lahat ng sinabi ni Pablo mula sa talatang 1 hanggang 4 na ating pinag-aralan. Yan ang layunin dahil kung magtatanong tayo, Pablo, bakit mo ba pinagsasabi yung verse 1 hanggang 4? Bakit mo ginawa lahat yun? Sabi rito, upang. Di ba? Kaya yung talata nagsimula sa salitang upang. Upang ang inyong pananampalataya huwag maging batay sa karunungan ng mga tao. So yan ang layunin. Bakit siya gumamit ng bakit hindi pala siya gumamit ng matatayog na panalita? Bakit hindi niya inasahan ng husay ng kanyang mga pagpapahayag? Bakit siya naglingkod sa gitna ng kahinaan, takot at panginginig? Yan ang dahilan, mga kapatid, upang ang pananampalataya ng mga nakapakinig sa kanya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ano ang ibig sabihin niyan, mga kapatid? Tingnan po natin. Ang pananampalatayang nakabatay sa karunungan ng mga tao. Pag sa tao tayo bumabatay, mga kapatid, madaling masira kapag dumaan ang pagdududa o argumento. Pag sa tao tayo nakabatay, nakasandal sa personalidad o katalinuhan ng tagapagturo. At kapag ang pananampalataya natin nakabatay sa karunungan ng mga tao, maaring lumago tayo sa emosyon pero hindi sa katotohanan. Nakita niyo, mga kapatid, marami nang nabigo na umasa sa mga magagaling na mga theologians. Huwag kayo titingin doon. Magagaling na public speaker sa Ebanghelyo, maraming nadadapa Kung tayo'y nakatingin doon sa galing ng tao, personalidad, paano kung matisod yan? Paano kung bumaligtad yan sa pananampalataya? Pati ikaw babaligtad. So, huwag tayo doon nakafocus, kundi kay Kristo tayo nakafocus doon sa mensahe ng krus ni Kristo. Kaya yung kabaligtaran yan, ang pananampalatayang nakabatay sa kapangyarihan ng Diyos ay nakasalig sa tunay na pagkilos ng Espiritu Santo. May matibay na ugat sa katotohanan ni Kristo sa salita ng Diyos. Hindi natitinag kahit sa gitna ng mga pagsubok dahil ang kanyang pundasyon ay ang Diyos, hindi ang tao. Kaya ilang tanong, mga kapatid, para sa pagbubulay-bulay natin. Ikaw, kapatid, tayo, saan tayo nakatayo yung ating pananampalataya? Sa karisma ba ng tao o sa kapangyarihan ng Diyos? Yung kapangyarihan ng Diyos sa gospel, di ba?
ang ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos. Diyan tayo mag-stick doon sa mensahe ng krus ni Kristo. Kahit sino pa mangaral sa atin, mawala man, bumaligtad man, matisod man, tumalikod man ang nangaral sa atin. Hindi natin alam, sana wag mangyari yun. Pero ano man ang mangyari sa atin kung ang niyakap natin ay ang tamang aral na mensahe ng krus, hindi tayo babaligtad. Kahit magkatisuran na. Ano yung tisuran? Minsan, sama ng loob, hindi nagkakaintindihan, natisod sa leader, nakita yung leader, gano'n. Mahirap po umasa sa leader. Umasa tayo sa salita ng Diyos, yung itinuturo ng salita ng Diyos na tunay na mensahe ng krus, na si Kristo'y namatay para sa atin. Tandaan mo lang yan, kapatid. Alam nyo, kailangan maunawaan natin yan, ma-internalize natin sa ating mga puso't isipan, na kaya tayo nanampalataya kay Kristo dahil nanampalataya tayo. Ang Panginoon Kristo ay ipinako sa krus, namatay, naghirap na matay. Pero nabuhay na maguli para tayo magkaroon ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya mga kapatid, huwag tayo umasa sa karisma ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng nandun lang tayo sa salita ng Diyos kung ano yung tinuturo. Isama na natin, mga kapatid, na huwag tayo umasa sa ganda ng mga musika, ganda ng banda, ganda ng sound system, ganda ng mga pailaw, tugtugan, sayawan, samahan, fellowship. Huwag. Dapat lahat yan, hindi naman masama yan eh. Paganda yan ng musika, paganda yan ng tugtugan, paganda yan ng sound system. Pero dapat yan, mga kapatid, umiikot lamang doon sa katotohanan sa mensahe ng krus ni Kristo. So, tinutulungan ba natin ang iba na ilagay ang tiwala nila sa Diyos? O hindi sinasadyang napapalapit lang sila sa mga personalidad? Huwag ganon, mga kapatid. Sa bawat churches, huwag ang leader ang pasisikatin natin. Sa bawat mga local churches, congregation, hindi dapat ang leader ang sumisikat. Hindi dapat yung pangalan ng kongregasyon ang ipinangangaral natin. Ang pinangangaral natin ay si Kristo na napako sa krus. Yun ang mahalaga, mga kapatid. At kung may kongregasyon man, may mga gawain man, lahat ng yan ay umiikot lamang sa paligid ng ebanghelyo ni Kristo. So yun po, mga kapatid. Ang ating pananampalataya ay kailangan nakasalig, hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang tunay na pundasyon ng pananampalatayang ito ay walang iba kundi ang ebanghelyo ng krus ni Kristo. Ebanghelyo, magandang balita, mabuting balita ng krus ni Kristo. Ano ba magandang balita ron? Na si Kristo ay napako sa krus alang-alang sa atin upang tayo yung mga sumasampalataya sa Kanya ay makamtan ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at buhay na walang hanggan. At ang ebanghelyong yan, mga kapatid, ay merong kapangyarihan na baguhin tayo tungo sa buhay na kalugod-lugod sa Diyos. So, yun po, mga kapatid, ang ating aralin ngayon. Sa ating pag-aaral ngayon, nakita natin ang puso ng tunay na pangangaral, pag-share ng ebanghelyo. Nakasandal yan, hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. So yun po, mga kapatid, ang ating lesson. Pagpalain tayo ng Panginoon, tayo po'y muling manalangin.